Yun, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid na sa episode 23 na po tayo. Last meeting pinag-aralan natin na we are created to worship God. Nakita natin na ang rason pala kung bakit tayo nilikha ay para siya ay sambahin at purihin. So sa episode na ito, dagdagan natin yung mga rason kung bakit tayo nilalang ng Panginoon at bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. So, para bigyan natin siya ng karangalan. So, we are created to glorify God. So, ito yung ating pag-aaralan natin ngayon. So, mapapansin natin sa Genesis, nung nilikha niya ang lahat ng bagay, matapos niyang likhain ay kanyang pinagmasdan ito at siya ay nasiyahan. So yung magkaroon siya ng kasiyahan sa lahat ng kanyang nilikha, ito pala yung isang dahilan din kung bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. So nung nagkaroon ng sabi nga rito, nung likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, ang sabi rito, walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at umihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga, nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. So mapapansin natin, ang lahat ng kanyang nililikha ay ayon sa kasisiyahan ng ating Panginoon. At walang nilikha ang Diyos na hindi magkakaroon ng purpose para sa Kanya. So mapapansin natin dito yung kalawakan ng nilikha niya ang lahat sa ikalawang araw ay pinagmasdan niya ang lahat ng bagay na nilikha at ang sabi nga rito, yung mga halaman at saka ang lupa, ang uri ng halaman, ang munga ng mga butil at tumubo sa lupa ang gayong mga halaman at nasiyahan siya sa kanyang ginawa. So anything, maging ano man ang nakikita natin ngayon, once na ito ay nakatayo at nakikita niya itong mga bagay na ito, ang sabi nga rito, pinagmasdan niya at siya ay nasiyahan. So halos lahat ng bagay hanggang sa nilikha niya ang tao sa ika-6 na araw ay hindi lamang niya pinagmasdan para siya ay masiyahan, kundi sila ay pinagpala. Kaya nga sabi rito, kung babasahin natin, pagkatapos likhain ng lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao at ating gagawin siyang kalarawan natin at siya ang mamamahala sa mga isda, sa ibon, sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki man o maliit. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Sila ay pinagpala, wika niya. Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga supling ang daigdig. Pamahalaan ito, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, lahat ng maiilap na hayop, maging malaki man o maliit. Bibigyan ko rin kayo lahat ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa mailap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng ibon. Ito ang nangyari, pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. So, kung binibigyan natin ng pansin ang Diyos sa buhay natin at kung titingnan natin ang sarili natin at kung pagmamasdan tayo ng Diyos sa panahon natin ngayon, ang isang question is, nasisiyahan ba ang Diyos sa atin? Nung tayo nilikha ng Diyos, nilikha niya tayo upang gumawa ng mabuti at napag-aralan natin yon. At sa kabila ng pag-aaral natin, napansin natin na original design pala ng Diyos sa atin ay kalarawan niya sa kanyang kabanalan at sa kanyang kaluwalhatian o katwiran. At higit sa lahat ay kalarawan niya sa kanyang pagiging mabuting Diyos. Kaya nga sa atin, sa panahon natin ngayon, maraming tao ang hindi lumalakad ayon sa pagkalikha niya sa atin. Kaya nga tayo, kung tayo naging tao ngayon, tiyak na pinagmamasdan tayo ng Panginoon. At kung bakit tayo dinilikha ng Panginoon, para bigyan siya ng karangalan.
At yung karangalan na yun ay, pagpapakilala na, ah, sa pamamagitan mo ang Diyos ay nakikilala. Kaya nga sa atin sabi sa Isaias, kahit ang bayang Israel ay tinutukoy niya rito pero nilalang din ito tulad din natin. Sabi niya sa Isaiah 43 verse 7, sabi niya rito, "Sila'y aking bayan, aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan." So, una binigyan ng Panginoon ng pagkakataon ang piliin ang bayang Israel para bigyan siya ng karangalan kasi siya yung itinuturing na bayan ng Diyos sa unang tipan. Pero sa panahon natin ngayon, dumating ang pagkakataon na binigyan din tayo ng puwang ng Diyos para maging bayan niya matapos tayong tubusin sa ating mga kasalanan. So, ang purpose pala natin bilang mga hinirang, bilang bayan ng Diyos o bilang nilalang o sa lahat ng tao, bigyan siya ng karangalan. So, yung pagpaparangal sa Diyos ay pagpakita ng ating pagkilala sa Kanya. Parang kung bibigyan natin ng sa simpleng illustration, kung ikaw ay anak ng iyong tatay, pag nag-aaral tayo, napapansin natin, ang magulang ay nagkakaroon ng karangalan kung ang mga bagay na ginagawa natin sa ating eskwelahan ay magpapakilala na ikaw ay anak ng iyong tatay. Para bang, anak yan ni ganito. O kaya pala. So, ibig sabihin, kung tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, so dapat nakikilala ang Diyos sa pamamagitan natin at nabibigyan natin siya ng karangalan. Kaya nga sa pamamagitan ng mga bersikulo nito o ng mga banal na kasulatan, yung mga kasulat dito, makikita natin yung purpose natin kung bakit tayo nilikha. Hindi lang pala tayo nilikha para wala lang. So, nilikha pala tayo ng Diyos para maging Kanya at malaman natin tayo Kanya at bigyan natin siya ng karangalan. Kaya nga kung tayo ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon at nung binigyan tayo ng Diyos sa muling pagkakataon na tayo ay maging anak niya dahil tinanggap natin ang ating Panginoon, muli ay bibigyan din natin siya ng karangalan. Sabi nga rito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat binili niya kayo ng isang malaking halaga. So, yung malaking halaga na yon ay ang dugo ng ating Panginoon. So, matapos tayo likhain ng Panginoon at tayo hindi nakalakad ayon sa kanyang palatuntunan, hindi tayo namuhay sa kabanalan, sa katwiran, at sa paggawa ng mabuti. So, tayo ay hindi naging maganda sa paningin ng Panginoon. Kaya nga nung tatandaan natin sa Genesis, unang pagkakataong nilipol niya ang sangkatauhan dahil wala siyang natagpuan na mabuti o matuwid na tao dahil nga puro sila ay nagkasala at lumihis sila ng mga landas. Kaya nga sa pangalawang pagkakataon, after noon, pumili siya ng isang nilalang na matuwid sa kanyang paningin. Ito ay sa katauhan ni Noah. At ang intention niya ay muling magkaroon ng isang lahing ayon sa larawan at katwiran at lalo higit sa kabanalan. At yung bunga ng unang magiging henerasyon ni Noah, kung mapapansin natin dito, inaasahan din ng Diyos na gumawa rin ito ng mabuti. Kaya nga after nung pagkalikha ng Diyos sa tao, napahamak ang tao, nagkasala ang tao, hindi siya nakalakad ayon sa kanya katwiran at kabanalan. Kaya nga marami sa atin na hindi natin nakikita yung yung sitwasyon natin minsan dahil hindi natin alam kung ano yung original design ng Diyos sa atin. Hindi natin siya nabibigyan ng karangalan ngayon. At yung karangalan na yun ay isang ine-expect ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Imaginin mo yung mga bagay na nakikita natin, mga bagay na ginawa ng Diyos, mga nilikha niya. Minsan hindi natin siya nabibigyan ng karangalan sa pamamagitan na yun. Kaya nga nung tayo nagkasala, gumawa ang Diyos ng paraan para tayo ay muling magbigay ng karangalan sa Kanya. Ito ay matapos na tayo ay tubusin ng isang malaking halaga. At ang ipinagtubos dito sa mga taong magbibigay karangalan sa Kanya
ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon. Siya yung may kapangyarihang magbigay muli sa atin ng relasyon sa ating Diyos at magbalik sa atin sa original design ng Diyos sa atin para siya nating lakaran. Kaya nga sabi rito, sapagkat binili niya kayo sa malaking halaga. Ang halaga na yon ay katumbas ng buhay ng ating Panginoon. Ang kasunod nun, sabi kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So yung ating katawan, yung ating pagkatao, matapos tayong tubusin ng isang malaking halaga ng kanyang bugtong na anak, ang sabi sa ating, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, hindi natin alam kung paano minsan natin mapaparangalan ang Diyos. So, isang dahilan kung bakit hindi natin napararangalan ng Diyos dahil sa hindi natin pagkaalam kung ano ang purpose ng pagkalikha niya sa atin at kung ano yung dahilan kung bakit niya tayo nilikha. Kaya nga kung dito mapapansin natin sa ating pinag-aralan, yung mga previous lesson, nilikha pala tayo niya para gumawa ng mabuti. At sa paggawa natin ng mabuti, may pakikilala natin ang Diyos na mabuti na siyang lumikha sa atin. So maraming pagkakataon binigyan niya tayo ng chance para muli siyang parangalan. Maraming pagkakataon na ipinaalam ng Diyos sa atin. Ito yung mga pagkakataon na ibinabahagi sa iyo mga salita ng Panginoon para makilala mo siya. Ito yung pagkakataon din na ipakilala ang Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Ito rin yung pagkakataon sa iyo na muli kang tubusin ng Panginoon sa iyong kasalanan. Kaya yung maraming chance natin sa buhay para makilala natin siya at siya ay mabigyan natin ng kapurihan. Minsan, napalalampas natin at hindi natin ito binibigyan ng pansin. Marami ng taong lumalapit sa bawat isa sa atin para ipakilala ang Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos, at para mangyari yung kalooban ng Diyos sa atin. Subalit marami sa atin ang tumatanggi. So yung pagbibigay karangalan sa Diyos ay isang gawain ng kanyang mga nilikha. Kaya nga kung tayo ay nilalang at tayo nilikha ng Diyos at papayag ka na ang Diyos ang lumikha sa iyo, ang purpose natin ay sabi, binigyan ko sila ng buhay, nilalang ko sila para bigyan ako ng karangalan. So mahalaga yung karangalang na tatanggapin ng Panginoon. Kaya nga sa atin, kung tayo ay nilalang ng Diyos at meron tayong buhay, isa kang sa nagbibigay karangalan sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi rito sa 1 Corinthians 10:31, sabi rito, kaya nga kung kayo kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So mapapansin natin dito, ano man daw yung ating ginagawa, kahit tayo umiinom o kumakain. Ang sabi, bigyan nyo, gawin nyo ito sa ikararangal ng ating Diyos. So, ang napansin natin dito, yung pagkain o uminom ay isang simpleng gawain at normal na gawain ng isang tao. At minsan, hindi natin napararangalan ang Diyos sa pamamagitan nito. Alam niyo ba kung bakit kailangan natin parangalan ng Diyos at tuwing tayo kumakain at umiinom? Kung mababasa natin sa Genesis chapter 1, lahat ng butil na makakain. Nasabi nga rito, bibigyan ko kayo ng lahat ng uri ng butil at bungang kahoy na makakain. So, ibig sabihin, anumang bagay na susubo natin sa ating katawan para kumain, ito ay nagmumula sa Diyos. So, ibig sabihin, paano ba natin siya mapararangalan sa tuwing tayo kakain? Ito yung ipinagpapasalamat natin, nare-recognize natin yun na yung ating kakainin ay nagmumula sa Kanya. Kaya nga ipinagpapasalamat natin itong lahat. Kaya anuman ang meron tayo sa ating hapagkainan, ito ay isang paraan para nire-remind tayo ng Diyos para siya ibigyan ng karangalan. Kahit ang dami mong trabaho, kahit marami kang pera,
Kung wala kang butil o wala kang, prutas o anumang hayop o isda o anumang bagay na inihanda ng Diyos para sa'yo para makain mo, so wala ka namang makakain talaga kahit marami kang pera. So, kung bakit lang meron tayong, pera ngayon para ipagpalit do sa pagkain na, naghahanda nito sa atin tulad ng mga farmer, sila ay nagpapakahirap para magtanim, para tayo ay may makain. Pero sa pamamagitan nga ng pagtatrabaho nila, susuklian mo yung ginawa nila para, meron tayong makain. Kaya nga dapat balance, eh, hindi puwedeng lahat manager, eh, walang farmer. So, mahalaga yung trabaho ng mga nagtatanim. Pero yung mga itinatanim na magtatanim, galing yan sa Diyos. Hindi kayang lumikha ng farmers o ng anumang magtatanim ng anumang klaseng butil. So, anumang pagkain meron tayo na nag-e-exist sa mundong ito, ay tiyak na ang Diyos ang siyang nagbigay nito. So, nagkaroon din ng lumikha din ang Diyos ng tubig. Alam niyo ba, ang tubig ang nagbibigay din ng buhay sa atin. Puwede tayong mabuhay ng, walang pagkain kahit may tubig ng ilang buwan. Pero kung wala tayong tubig sa loob ng 1 linggo, baka puwedeng mamatay din tayo. So, hindi natin alam, mahalaga pala ang tubig. Now, ang tanong ngayon, 'pag umiinom ba tayo ng tubig, naalala ba natin ang Diyos para parangalan siya? O magpasalamat tayo sa lahat ng bagay na iniinom natin na itong bagay na ito ay nagmula sa Kanya. Imagine niyo, gumawa ang Diyos ng tubig na maalat para matirhan, para ma-preserve yung laman dagat, para hindi sila mamatay, para may makain tayo. And then lumikha din siya ng tubig na tabang para sa pangangailangan natin bilang mga tao. Gano'n kabuti ang Diyos kaya nga sa atin. Kung meron tayong, pagkilala sa ating Panginoon sa bawat, ginagawa natin. Sabi nga rito, kaya nga kung kayo may kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Kaya nga ano man ang ginagawa natin, maging nagtatrabaho man tayo o maging naglalakbay man tayo o anumang ginagawa natin, i-appreciate natin na merong Diyos kasi nga hindi ka naman talaga makakagawa ng anumang bagay kung hindi ka niya bibigyan ng buhay. Kaya nga isang ano 'to sa atin, pagpapaalala sa pamamagitan ng video na ito, sana maalala natin ang Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa atin para makagawa tayo ng anumang bagay. Kaya nga bago tayo bumaba sa ating higaan, tayo nagpapasalamat na. Bago tayo matulog, nagpapasalamat tayo. So, yung pagpapasalamat sa Diyos ay pagkilala sa Kanya at pagbibigay din ng karangalan sa ating Panginoon. Kaya nga nung tayo ay ginawang ilaw ng sanlibutan ito, dahil sa ating Panginoon, binigyan din tayo ng mandate ng Panginoon na paliwanagin ang ating mga ilawan sa harap ng mga tao. Ano ba ibig sabihin nito? Kung tayo ay kilala bilang isang Kristiyano, ay ipakita natin yung pagiging Kristiyano natin at ang liwanag kasi, ito yung nagbibigay ng tanglaw sa mga nasa dilim o ibig sabihin, kakaiba ka sa mga nasa dilim. Kung ang nasa dilim ay mistulang makasalanan, so ikaw na nasa liwanag o lumalakad sa liwanag, ikaw yung lumalakad sa kabanalan para maipakilala at magbigyang karangalan yung nagbigay sa atin ng chance upang tayo ay magbigay karangalan sa Diyos. So, yung mabubuting gawa natin sa doon sa mga masamang gawa, ang siyang magdideklara na ikaw ay ilawan ng Diyos at sa pamagitan niya ng mga mabuting gawa na yan, mapararangalan o mapupurihan ang Diyos sa langit. Sabi sa Matthew 5:16, sabi rito, gayon din naman dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So yung rason kung bakit pala tayo ay magliliwanag sa harapan ng mga tao dahil sa ating mga mabubuting gawa na natutunan natin mula sa salita ng Panginoon.
So, walang magtuturo sa atin ng mga mabuting bagay maliban sa Diyos. Kaya nga, kung tayo ay hiwalay sa Diyos o hiwalay tayo sa salita niya, posibleng hindi natin matutunan yung mga mabuting gawain. So, katulad nito, alam natin na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay magdudulot ng kabutihan sa atin. Pero pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hindi lang tayo naghahanap ng pwede nating matutunan, kundi ina-appreciate natin yung may-ari ng salita na ito. Kung tinuturing natin itong salita ng Diyos, every time na pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos, nabibigyan natin siya ng karangalan at kapurihan. Imagine niyo kung tayo ay kung kayo ay merong isang painting, yung Mona Lisa. Pag meron kang painting ni Mona Lisa sa iyong tahanan, isa kang milyonaryong tao. Kasi hindi naman pwedeng mabili basta-basta yung painting na yon at milyon ang halaga ng isang painting na yon. Once na pinag-uusapan yung painting ng Mona Lisa, ang laging pumapasok sa isipan ng mga tao ay si Da Vinci, si Leonardo da Vinci. Kaya nga every time na merong nakamasid doon sa painting na yon, ang binibigyan nating karangalan ay si Da Vinci na siyang gumuhit nito. So ganito rin, kapag tayo ay nag-aaral ng kanyang salita, ng salita ng Panginoon, ang binibigyan natin ng karangalan ay yung may-ari ng salita ng Panginoon. So nilikha tayo para magbigay ng karangalan sa Kanya, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, still nilalang ka ng Diyos para magbigay ng karangalan sa Kanya. So minsan hindi tayo nare-remind doon sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa paano ba natin mabibigyan ng karangalan ng Diyos. So, nung unang panahon, yung mga tao ay hindi pa nakakarinig ng gospel, ang hinanakit ng Diyos sa kanila kung bakit darating ang puot ng Diyos sa mga taong bumabaluktot. Sabi, mananati ay yung puot ng Diyos doon sa mga taong sumisiil sa katotohanan para malaman ang tungkol sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Basahin ko lang sandali. Sabi sa Romans chapter 1 verse 18 hanggang sumusunod. Sabi rito, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa kalapastanganan at kasamaan ng mga tao na sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. So, yung puot ng Diyos ay nahayag sa mga taong sumisiil pagdating do sa katotohanan. Yung kalapastanganan nila sa Diyos at lalo higit yung pagsiil nila sa katotohanan sa pamamagitan ng pagiging masama natin. So bakit gano'n na lamang ang puot ng Diyos sa mga taong na gano'n lang ang puot ng Diyos sa mga taong lumalapastangan sa Kanya. Pag sinabing paglapastangan, paglaban, pagsuway. Ngayon, kasi meron kasing ginawa ang Diyos para makilala siya ng tao na hindi ito pinansin ng mga tao kasi nga yung namumuhay sila sa kasamaan. Sila yung pumipigil para malaman nila ang katotohanan. Kaya nga doon sa sumusunod na verse, sa verse 19 hanggang 21, mapapansin natin dito na kung gaano kalahaga ang mga nilikha ng Diyos. Nandiyan pala sila para bigyan natin siya ng pagpaparangal at pagpapasalamat. Sabi sa verse 19 ng chapter 1 ng Romans, sapagkat maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil ayon sa kanyang sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. So, ang Diyos ay nagpapahayag sa atin para makilala natin siya. Para matutunan natin kung sino siya na isang lumikha sa atin. So, meron siyang ginawang pagpapahayag. Wala pa man ang banal na kasulatan, ay meron siyang ginawang paraan para
maihayag niya yung kanyang pagiging Diyos na lumikha sa lahat ng tao o sa lahat ng bagay. Sa verse 20 sabi dito, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa kaya't wala silang dapat may dahilan. So yung mga taong nagdi-deny na ang merong Diyos, wala tayong maidadahilan sa Diyos pag umarap tayo sa Kanya. Kasi nga, gumawa siya ng paraan para ipakilala niya yung kanyang pagka-Diyos na hindi nakikita sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha o yung kanyang ginawa. At yung mga ginawa niya ito, yung kanyang mga nilikhang ito yung mga bagay na nakikita natin, yung mundo, yung buwan, yung araw, yung bituin, yung tubig, yung hayop, yung lahat ng puno, pagkain, kahit tayo. Kaya kung tayo ay hindi makakilala sa Panginoon at hindi natin siya kinikilala, hindi natin siya mabibigyan ng karangalan. Kaya nga sa pagpaparangal natin ginagawa, ipinakikilala natin sa lahat ng tao na merong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya nga doon sa verse 20, sabi rito, maliwanag ang sabi, ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na ipinahayag ng kanyang mga nilikha o kanyang mga ginawa. So maraming tao still hanggang ngayon hindi naniniwala sa Diyos at hindi sila convincing na merong Diyos talaga dahil merong taong sumisiil sa katotohanan. Merong mga tao na pumipigil para malaman nila ang katotohanan. Kaya nga tayo bilang nakakarinig ng salita ng Diyos at nakaalam ng katotohanan. So nakikilala ko ngayon ang Diyos dahil sa kanyang mga ginawa. Sa verse 21, sabi rito, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Imagine niyo ito. Ito yung mga tao na nagdi-deny lang naman sa pagkakaroon nila ng Diyos. Meron kasing taong, ewan ko kung maniniwala kayo, hindi naman talaga sila hindi naniniwala. Idini-deny lang nila na merong Diyos. Pag sinabing hindi ka naniniwala, hindi mo siya i-deny kasi hindi mo kilala yung i-deny mo. Pero pag dinideny mo lang siya, alam mong naandyan siya, pero pinabubulaanan mo lang, di mo lang siya tanggap. Kaya nga sa atin, kahit kilala nila ang Diyos, sabi nga rito, dahil doon sa kanyang mga nilikha, sabi, hindi siya pinarangalan. So mahalaga yung pagpaparangal sa Diyos. Kaya nga yung puot ng Diyos ay mahayag sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Mahayag sa mga taong sumisiil sa katotohanan. Mahayag yung puot ng Diyos sa mga taong masasama. At ang pagiging masama natin ay yung hindi paglakad sa katwiran, kabanalan at paglakad sa gawang mabuti. Kaya nga tayo, kung tayo nilikha ng ating Panginoon at nakikita natin na tayo pala ay nilikha para magbigay ng karangalan sa Diyos. So, mapaparangalan natin siya kung makikilala natin ang kanyang mga ginawa. Kaya nga sabi rito, sa halip, sabi, kahit na kilala nila ang Diyos, siya hindi pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. So mahalaga yung pagpaparangal at pagpapasalamat. So nilikha pala tayo ng Diyos para malaman natin yung kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha para mabigyan natin siya ng karangalan. Sa Isaiah 43 verse 21, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y lagi nilang parangalan at papurihan. So pansin natin, talagang nais ng Diyos na makilala natin siya talaga. At makikilala natin siya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa lahat ng bagay na nagmula sa Kanya, lahat ay pagmamayari niya. At kaya bibigyan natin siya ng karangalan. Sabi ni Paul sa Romans chapter 11 verse 30, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Kaya
sa Kanya ang karangalan magpakailanman. So, lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at pagmamay-ari niya. Ngayon yung bagay na yun, meron ka. Yung anuman meron ka ngayon ay nagmula sa Kanya. Kaya nga pagmamay-ari niya, kaya nga sabi, dapat sa Kanya yung karangalan. Minsan, pag nagkaroon tayo ng kapirasong lupa, wagas tayo makaangkin ng lupa na kinatatayuan natin. Para bang, oh, lupa ko ito, akin ito. Parang kaya mong gumawa ng lupa. So, binigyan ka lamang ng karapatan mag-i-steward ng kapirasong lupa. Pero wag mong kalilimutan, hindi ikaw ang gumawa niyan. Ang Diyos ang gumawa niyan, kaya siya'y karapat-dapat bigyan ng karangalan. Wala tayong kapangyarihan gumawa ng anumang bagay. Ang meron lang tayo na hindi nagmula sa Diyos ay ang kasalanan. Kaya mga kapatid, isipin natin mabuti kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Nilikha niya pala tayo para bigyan siya ng karangalan. Ano man meron tayo, ano man ang ginagawa natin, ang Diyos ang nagmay-ari niyan. Kaya kung meron ka niyan, bigyan mo ng karangalan ng Panginoon. Yung buhay natin matapos tayo magkasala, tinubos niya sa malaking halaga. Kaya gamitin din natin upang maparangalan ang Diyos. So yung pagkilala sa Diyos at paglalong higit pag-alam ng mga bagay na ginagawa niya ay isang pagbibigay ng malaking karangalan sa Panginoon. Kaya nga habang tayo nag-aaral, hindi lamang tayo nag-aaral kundi pinararangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkikita-kita, tayo po ay patuloy na mag-aral at alamin pa natin ano pa ba yung mga bagay na rason kung bakit nilikha tayo ng Diyos. So, ang ganda po, nakita natin na tayo pala ay nilikha para magparangal doon sa lumikha sa atin. Muli, sumayin niyo ang kapurihan, nawa ay natuto tayo ng kaunti sa araw na ito, at nawa sa pamamagitan ng pag-aaral natin, mabigyan natin ng karangalan ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon at hanggang sa muli nating pagkita-kita. God bless po. Ingat po kayo.